Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, talagang napipiko na si Yusek Claire Castro dito kay Amy Marcos, kapatid ng Pangulo. Ha? Talagang iimbestigahan na si Amy. Pinaiimbestigahan. Sabi ni Yusek Claire Castro, bahala na ang NBI mag-imbestiga sa kanya. Dapat imbestigahan na niya yan. Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasarita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po
ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin. At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisher folk. So, hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Sabi ni Yusik Claire Castro yan, tagapagsalita yan ng palasyo. Si Palace Press Officer yan. Sabi ni Yusik Claire Castro, sobra na. Sobra na ang senadora na ito. Tinawag niya pa ngang obstructionist daw. Panay fake news daw ang kinakalat. Kaya sabi ni Yusik Claire Castro, dapat imbestigahan na yan. Bahala na daw ang NBI mag-imbestiga dyan. So yan, mga kabunyog, bagong development na naman ito. Tagapagsalita na yan ng palasyo, mismo nang nagsasabi na ang kapatid ng Pangulo ng Pilipinas na isang senadora ay dapat imbestigahan. Ang masaklap dyan, iimbestigahan dahil sa pagkakalat ng fake news. Hindi, rin kasi mga kabunyog. Muna ablang. Grabe na rin kasi talaga itong si Amy Marcos. Si PBBM nga mabait pa eh. Sa bagay, hindi naman talaga nagsasalita si PBBM. Ang napipiko na, mainit na itong si Yusik Claire Castro. Kasi ang sabi ni Yusik Claire Castro, obstructionist na senadora yan. Obstructionist dahil lahat na lang kinukontra. Wala nang nakitang maganda sa administrasyon. Administrasyon pa naman ang kapatid niya. Kaya sabi ni mga kabunyog, sabi ni ni Yusik Claire Castro, dapat imbestigahan na yan. Kasi ang mga sinasabi lagi, ang mga sinasabi daw ni Amy Marcos, panay fake news. Para lang siraan yung kapatid niya, fake news ang kinakalat. Kaya hinihiling ni Yusik Castro magsagawa na ang NBI ng pag-iimbestiga. Kasi sa paninira niya sa Pangulo, sa administrasyon ng kapatid niya, fake news na ang kinakalat niya. Ang pinakahuling statement ni Amy Marcos, ang administrasyon daw na ito ng kanyang kapatid ay manhid. Wala daw pakiramdam. Wala daw ginagawa para sa mga mahihirap, sa mga magsasaka, mangingisda. Bakit daw walang ginagawa? Kasi bangag daw ang administrasyong ito. Kaya bangag daw dahil manhid. Kaya sabi ni Yusik Claire Castro, obstructionist ang senadora na yan. Talagang sabi niya, lahat na lang ng ginagawa ng Pangulo, hinahadlangan, kinukontra. Wala na siyang nakitang maganda. Kaya dapat dyan, sabi niya, imbestigahan. Ewan natin kung anong magiging sagot ng NBI dyan. NBI ang pinanawagan ni Yusik Claire Castro na mag-imbestiga. Kasi marami daw itong mga sinabi na
mga wala namang katotohanan. Ang mga binabanggit daw ni Amy Marcos ay mga walang katotohanan para lang masira ang kanyang kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Mga fake news na ang kinakalat ni Amy Marcos. Kaya ang akusasyon ni Yusek Claire Castro, fake news ang lumalabas, fake news peddler si Amy Marcos. Hindi pa nakontento yan si Amy Marcos, ha. Ngayong araw pumunta na naman dun sa rally ng INC. Kahapon pumunta na yan kasama ni Cayetano. Si Cayetano hindi na bumalik ngayon. Pero si Amy Marcos nandun na naman. Talagang matindi itong itong kapatid na ito ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya medyo na rin, piko na si Yusek Claire Castro. Hindi naman kasi na sa kapatid ng Pangulo ang ginagawa ni Amy. Talagang wala na. Kaya lang ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, ang masama sa ginagawaan niya ni Amy Marcos, fake news ang mga sinasabi. Mga hindi naman totoo, kasinungalingan na. Para lang masira yung kapatid niya, yung administrasyon ng kapatid niya, fake news na ang ginagawa. Kaya dapat daw maimbestigahan at makasuhan. Ito? Medyo mabigat yan. Iimbestigahan si Amy Marcos, abangan natin kung gagawin yan ng NBI. Ang NBI pa naman, kapag may pinaabot sa kanila ang Malacanang, ang palasyo, imbestigahan ito, imbestigahan si ganyan, ginagawa. Kaya sigurado, magwawala na naman yan si Amy Marcos. Kasi ang paniwala niya, dahil kapatid siya ng Pangulo at mabait naman ang kapatid niya, wala namang sinasabi kontra sa kanya si PBBM. Kasi ang alam ni Amy, mabait sa kanya ang kapatid niya. Parang kahit galit na sa kanya, hindi siya gagawa ng kaso. Pero ito, si Yusek Claire Castro na ang nagsabi. Siyempre, ang statement ni Yusek Claire Castro, statement yan ng palasyo. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, imbestigahan nyo na yan. Hindi naman magsasabi niyan si Yusek Claire Castro nang walang go signal ng Pangulo. Di ba? Sasabihin ba yan ni Yusek Claire Castro na imbestigahan si Amy Marcos nang hindi alam ng Pangulo? Siyempre alam ng Pangulo yan. Bago siya nagsabi ng ganyan, nagtanong na muna yan. Kasi kapatid yan ng Pangulo, saka senador yan, senadora yan. Pero ang linaw ng sinabi ni sabi ni Yusek Claire Castro, imbestigahan na yung pagkakalat niya ng fake news para siraan ng administrasyon ay sobra na. Kaya hindi na daw mapapalampas ito ng administrasyon. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.